Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayang Makabayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, ito po putok na po ito sa mainstream media, lalong-lalo po sa social media. Ang isa na naman pong dagok at kahihiyan po na inabot po ng ating bansa. Dahil meron po isang bansa na mayamang bansa na pinagkukunan po natin ng malaking sinasabing loan. Isa po ito na nagpapautang po sa bansa, ang South Korea ay nagpapautang po sa atin. Pero inatras po ng kanilang Pangulo, mga tambay, ang pauutang po sa atin sa ating po mga proyekto. Bakit kaya? Dahil alamin po natin ang balita kung bakit nila iaatras, mga kabayan, at hindi na pautangin ng Pilipinas na nagkakahalaga po na mahigit 29 billion pesos. Nakakahiya, mga kabayan, nakakahiya. Pakinggan po natin ang balita. Ipinag-utos umano ni South Korean President Lee Jae-myung na huwag ituloy ang 700 billion won o halos 29 billion pesos na loan para sa mga proyekto sa Pilipinas dahil daw sa korupsyon sa ating bansa. Sa English translation ng isang post ni Lee sa social media, sinabi niyang muntik nang masayang ang bilyong-bilyong pondo na galing daw sa kanilang taxpayers. Ayon sa investigative report ng South Korean news outlet na The Hankyoreh, suportado raw ng Department of Finance noong November 2023 ang nasabing utang na magpopondo sana sa pagpapagawa ng 300 tulay sa Pilipinas. Sabi pa sa article, hindi raw kinonsulta ng tama ng ating gobyerno ang South Korea hinggil sa nasabing utang. Pero sa inilabas sa pahayag ng ating Department of Finance, wala naman daw nangyaring ganyang pag-uusap sa utang. Sa kabila po niyan, nanindigan ang DOF na patuloy na ipapatupad ng gobyerno ang transparency at accountability sa lahat ng bilateral partners ng Pilipinas. Mga kapatid, Ruth Cabalco, Di ba nakakahiya, mga tambay? Nakakahiya. Siyempre po itatanggi po ng Department po ng Pinasyan na si Ralph Recto. Itatanggi po yan. Kahihiyan po yan eh. Kahihiyan po ng bansa yan na merong isang bansa na matagal na po sa panahon po ni dating Pangulong Duterte ay tiwalang-tiwala po sa Pilipinas ang Korea, ang South Korea. Hindi po ba? Pati po nga ang armas at mga barko ay meron pong gawang Korea na galing po sa kanila. Hindi po ba? Nung minomodelo na po natin ang ating sandatahang lakas, di ba? Ilang pong warship o sinasabing pangbanday dagat, di ba? Yung mga barko natin, meron pong galing dyan dahil nga po pinauutang po tayo niyan dahil tiwala po sila sa gobyerno ng Pilipinas nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Pero ngayon, mga tambay, sino po paniniwalaan natin? Ang Finance Secretary na si Ralph Recto o ang mismo pong presidente ng Korea na si President Myung, si President Myung, mga tambay. Sino po? Nakakahiya po ito. Isa po itong sampal sa mga Pilipino. Nakakahiya. Lalong-lalo po yung mga kababayan nating OFW sa Korea, sa South Korea. Sampal po ito kasi kalat na po ngayon sa South Korea na ang bansang Pilipinas, lalo-lalo po sa pamumuno po ng binagoong Pilipinas, mga kabayan, ay korap ang gobyerno natin. Magmula po sa taas. Nakakahiya po. Nakakahiyang maging Pilipino, lalo-lalo kung nahandong ka sa South Korea, na putok sa kanilang media. At mismo, ang Pangulo ng South Korea ang naglabas ng statement sa kanilang bansa na pinangihinayangan nila ang kanilang taxpayer money na ipautang sa Pilipinas para sa sinasabing big project na mahigit 300, napakarami nun. Mahigit 300 na tulay na mapupunta lang po sa mga politiko, mga DPWH, mga contractors, umano na mga demonyong magnanakaw. Hindi po ba? Matatalino po ang South Korean. Aasenso po ba yan at uunlad kung hindi matalino yan? Mga bayan? Pero mas matalino po ang Pilipino. Kung ang South Korea ay umuunlad po ang kanilang bansa, mas matalino po ang Pilipino. Bakit po?
mas yumayaman po ang mga politiko sa atin. At ang mga politiko sa atin, yung mga magnanakaw at kurap, nagkakaroon pa ng ari-arian sa ibang bansa. Di po ba? Sagana-sagana na sila sa pera, nakakabili pa at nakapag-i-invest pa sa ibang bansa. Kaya mas matalino po ang Pilipino. Kaya nga lang po politiko. Hindi po. Hindi po ba? Ganun po katalino ang mga politikong Pilipino sa ating bansa nung pumasok po ang binagoong Pilipinas. Bakit po? Kasi pinagaganda po nila ang ekonomiya ng kanilang pamilya. Ang ekonomiya ng kanilang lahi, pinagaganda po nila. Hindi po katulad sa South Korea, pinagaganda po nila ang ekonomiya ng kanilang bansa. Hanggat maaari, less. Hindi naman po mawawala ang korupsyon sa mundo. At least less. Hindi po katulad ngayon. Masyado pong garapalan ngayon sa ating bansa. Hindi po nawawala ang korupsyon sa ating bansa. Pinagdaanan na po natin yung worst corruption. Kahit po umano sa pamumuno pa nung mga nakaraang senior. Di po ba? Grabe po ang naging issue ng korupsyon nung senior Marcos. Di po ba? Dahil napakarami mga ill-gotten wealth na issue at marami pang issue ng mga hindi maipaliwanag na napakaraming bank account daw po sa buong mundo. 18 daw po mahigit ang bank account daw po niyan umano. Yang pamilya na yan na may issue ng mga ill-gotten wealth. Hindi po ba? Kaya matalino po ang Korea pagdating po sa ekonomiya ng kanilang bansa. Ipinaglalaban nila na hindi bumagsak ang ekonomiya nila. Pero pagdating naman po sa ekonomiya ng mga politiko, wala na pong tatalo sa Pilipinas. Dahil mas magaling po ang mga politiko sa ating bansa pagdating po sa ekonomiya ng kanilang bulsa, ekonomiya ng kanilang bolt, at ekonomiya ng mga second, third, fourth, fifth, sixth, hanggang 100 na kalaguyo o mano. Diyan po sila magaling. Payayamanin po nila ekonomiya niyan. At lahat po na nakapaligid sa kanila at napapakinabangan nila ay pagagandahin din po nila ekonomiya ng kanilang mga bank account at ng kanilang mga vault. Ganyan po magaling ang politiko sa ating bansa. Di po ba? Kung ang South Korea ay matalino, mas matalino po ang politiko sa ating bansa. Dahil bistado na ng Pilipino na nagnanakaw, pero okay lang sa mga Pilipino. Tanggap po na sila'y magnanakaw. Hindi po ba? Wala pong halos kumikibo. Tingnan po natin kasi mayroon na po kasing nagbabalak po mga kabayan na mga kababayan natin. Tayo po katulad ni Kamanong ay nakikipaglaban sa social media. Tayo po, meron naman po tayong kakayahan ng ating mga kababayan na magtipon-tipon na po talaga dyan po sa Metro Manila, mga kababayan. Naghahanda na po sila Ka Eric, mga tambay, ang grupo po ni Ka Eric, ang grupo po nila Attorney Torion, Attorney Topacio, at sila Attorney Vic, sila Attorney Trixie Cruz Angeles, mga kababayan. At marami pa po, mga kababayan, ay pinaghahandaan na po nila ang malawakang pong protesta dahil po sa malawakang korupsyon, mga kababayan. Marami na po yan, magsusunod-sunuran po yan, mga tambay. Dahil na hindi lang naman po unang umatras sa Pilipinas, kauna-unahan po umatras na ang China, lalo-lalo po pagdating sa financing o sinasabing sa loan. Ngayon po, nasusundan na po ng mayayamang bansa katulad po ng Korea. Sino pa kaya ang susunod? At wala naman po tayong aasahan sa Amerika. Ano po ang aasahan natin sa Amerika na malaking ipauutang sa atin? Dahil mismo ang Amerika ay kailangan din po nilang ibangon ang kanilang ekonomiya. Hindi po ba? Kaya nga po sila nagpataw ng malaking buwis dahil kailangan po nilang ibangon ang ekonomiya ng Amerika. Diyan pa ba tayo makakautang ng isang damukal na pera? Dahil namumblema rin po ang kanilang ekonomiya sa pera, ang Amerika. Hindi po ba? Kaya nga pinatawan tayo ng 20% ng taripa. Ngayon, pumunta ang Pangulo dahil napakalaki raw po ng 20%. Di ba? Pumunta sa Amerika para maipag-deal. Sa galing ng ating Pangulo, dahil nagkaroon tayo sa history ng bansa na pinakamagaling sa kasaysayan ng bansa, na pinuno ng bansa, ay nakakuha tayo dahil magaling ang Pangulo ng 1% less sa 20% tariff sa Amerika.
binigyan tayo ng 19%. Hindi po ba napakagaling? At ang kagalingan pa, nagbigay pa ng bonus ang magaling nating Pangulo sa Amerika. Bakit? Kung tayo ay magbabayad ng 19% tariff, ang Amerika, binigyan naman natin ng zero. Wala silang ibabayad na buwis sa atin. Zero. Kaya magaling po tayo mga tambay. Mas magaling tayo sa Korea. Kahit hindi tayo pinautang ng Korea o hindi inatras nila ang loan na mahigit 29 billion sa napakaraming proyekto, mahigit 300 project, mga kabayan. Pero pinasisinungalingan naman po yan ng palasyo. At pasisinungalingan din po yan ng tinatawag pong garbage in, garbage out ng Vice President. Hindi po ba? Dahil sila na po yung pinakamagandang administrasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Sila na po yun. Pagka sila na po ang nag-release ng statement sa Pilipino, gamit ang pag-aari nila umanong mainstream media, dahil yan din po ang negosyo nila. Ayon sa Vice President, ay negosyo po ng tambaluslos ang karamihang mainstream media sa ating bansa. Meron daw po siyang napakalaking stockholder, mga kababayan. Nag-stock daw po, malaki. Kaya nga po ubod ng yaman eh. Di po ba? Naibanggit lang po natin yan. Yung 200 million, nung siya po ay hindi pa speaker, nung maging speaker daw po, ayon kay Mayor Baste, yung 200 million, nung maging speaker po, sa loob lang ng 3 taon, ay umabot na po ang kanyang salin na mahigit 3 billion pesos. Dahil sa ganda po ng ekonomiya nung po naging speaker siya. Lumaki po ang ekonomiya ng bansa. Yung sinasabi nga po natin, ang ekonomiya ng bansa, lumalaki po ang ekonomiya ng mga politiko, mga kababayan. Nakakalungkot po ito mga tambay. Ito po ay putok na sa mainstream media, social media. Nakakalungkot. Isang bansa na katulad ng South Korea, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ay binigyan po tayo ng napakagandang pabor, mga kabayan, at marami pong mga programa at proyekto. At sa katotohanan pa, lumakas pa ang turismo natin sa South Korea. Napakarami pong nag-invest sa Pilipinas nung panahon ni dating Pangulong Duterte ng mga Koreano. Hindi po ba? Napakarami, kahit nga po sa Luzon. Sa Luzon, marami po mga Korean na nag-business sa atin. Hindi lang po sa Luzon, sa buong Pilipinas, ganun din po sa Mindanao. Hindi po ba? Ngayon, paano pa mag-i-invest ang Korea sa ating bansa? Mismo sila, natuklasan nila ang systematic at laganap na korupsyon sa panunungkulan po ng binagoong Pilipinas na pinakamagaling na pangulo ng bansa. Mga kabayan, nakakahiya. Ngayon, mga kabayan, nakakahiya na po tayo. Balitang-balita na po sa buong mundo yan. Ang napakasakit po, ang ating mga men in uniform ay hindi po marunong mahiya. Mga kabayan, walang hiya. Mga walang hiya din po ang ating mga men in uniform. Mga kababayan, systematic at kay laki-laki po na nawawalang pera sa taong bayan, pati ang inutang natin, trilyon-trilyon, bilyon-bilyon. Mga kabayan, mabuti pa ang South Korea, nakikita ang problema at ini-stop nila ang problema para po hindi na lumaki ang korupsyon ng mga Pilipinong politiko. Pero ang ating bansa, meron tayong bantay, protection galing sa men in uniform. Wala po silang nakikitang problemang systematic corruption sa ating bansa. Mabuti pa ang Indonesia. Binigyan po nila ng solusyon ang kanilang bansa sa systematic at laganap din po korupsyon ng mga demonyong magnanakaw na politiko sa kanilang bansa. Pero po tayo, nananatili po tayo, mga kabayan, natulog, bingi at pipi sa nangyayari po na korupsyon sa ating bansa. Pati po ang ating mga men in uniform ay nagpakawalang hiya na po yata, mga kabayan. Walang hiya, mga kabayan, lalo-lalo po sa taong bayan. Mas pinoprotektahan po yata nila ang mga politiko kisa po sa interes ng ating bansa, ekonomiya ng ating bansa. Yung bansa mo, nalalagay na sa kahihiyan sa buong mundo, wala ka pa rin say, di po ba walang hiya ang labas mo? Walang kwenta lalabas ang ating mga men in uniform umano. Mga kababayan, nakakalungkot.
Muli po mga tambay, yan po ang isa na naman pong achievement ng napakagaling na Pangulo sa ating bansa. Isa po itong malaking achievement sa kanyang administrasyon na yung mga proyekto mo na pinagmamalaking build better more, mga kababayan, nawalan po ng saysay. Kasi po, ito pong 300 plus na tulay, achievement niya po ito sa kanyang panunungkulan na disgrasya pa, mga kabayan. Mabigat. Matalino lang po kasi. Napakatalino po ng presidente ng Korea, ng South Korea, mga kabayan. Matalino po ang kanilang bansa. Sa atin, ang matalino, mga politiko. Thank you po sa nagusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers po, maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo mga kabayan. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod, maraming salamat po mga kabayan. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po yung dasal po natin at panalangin sa pamilya Duterte, sa ating Vice President na siya po'y maingatan. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte, maingatan po. At syempre pa po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ganon din po mga tambay, tayo po'y mag-ingat, magdasal nang tayo po'y maingatan at pati po ang ating sambahanan. Maraming salamat po mga tambay. Konting tiis po, tiis lang po. Bye-bye!